So, Sunday Gospel Reflection. So, ngayong August 16, makikita natin na si Lord may tinulungan o may pinagaling na hindi Hudyo. So, it shows na ang grasya ng Diyos hindi lang sa iisang religion o sa iisang tao. Lahat tayo malakas sa Diyos. Yan yun. May tinulungan si Lord na hindi Hudyo at una wala siyang sinabi kasi nga sumusunod siya na yung mga Israelites lang o yung mga Hudyo lang yung kanyang sakop o yung kanyang pinamamahalaan, yun nga sinasabi. And then third, walang kibo, and then nireject niya. So for the first nireject niya at saka pinahiya niya. So kung si Lord na mamahiya, anong naging reaksyon ng babae? Persistent. Sabi nila, pag persistent ka sa pagdarasal, makukuha mo yung gusto mo. Hindi ka dapat tumitigil sa pagdarasal kasi God's timing is perfect. Kasi yung sinasabi din ni Father Joel doon sa intro na hindi lahat ng blessing hindi lahat ng unanswered prayer hindi blessing. Minsan yung hindi niya binigay o yung delay niya binigay, kalaunan blessing pala yan. Kasi baka hindi nakakaganda sa atin yan. Saka yung pag-reject, di ba? Pinagsalitaan ni Lord yung babae. Ano sinabi niya? Ang pagkain ng mga anak ay hindi pwedeng ihagis para ipakain sa mga aso. But what did the woman reply? Opo Lord, kahit naman po yung mga aso kumakain ng mumu na nalalaglag galing sa pagkain o pinggan ng kanilang mga amo. So, yun. Kasi minsan ang tingin natin sa masamang salita o hindi magandang salita, alam mo, sinabi sa'yo na dinadown ka, ganyan, depende sa tao yun kung paano mo tatanggapin. Hindi naman kasi habang panahon, maganda sasabihin sa'yo. Kasi minsan, ang gusto lang nating marinig, yung pabor sa atin. At minsan, ginajustify pa natin yung ating maling ginagawa. So, pag ginagawa na sa atin yung ating ginagawa, ayaw na natin. Diba? Pag alaskador kayo, then pag inalaska kayo, galit kayo. Iiyak kayo at sasabihin nyo na hindi kayo namamahiya. Kahit inasar mo yung tao sa maraming tao o kahit inasar mo yung isang tao ng harapan, inaasar mo pa rin siya. Ganun yun. Tapos pag ikaw binalikan, ayaw mo. So, yung rejection, yung pang-aasar, yan ang mag-motivate sa'yo, magpupush sa'yo na gumawa ng maganda. Naalala ko nun, gusto kong magsakristan. Gusto kong mag-serve sa misa. Hindi nangyari kasi nire-reject nila. Di ba? I was rejected in St. Andrew. I was rejected in Perpetual Molino when high school ako. Pero blessing in disguise pala yun. Kasi pagdating ko ng St. Francis, hindi lang ako nakapag-high school, nakapag-college ako na hindi na ako kailangan mag-entrance exam at nakapag-graduate school pa ako. So nung nireject ako ng 2 schools at tinanggap ako ng St. Francis, may biyayang nanggaling sa akin, nakapagtrabaho pa ako sa St. Francis. So yun. Kasi inaakala nyo, lagi yung sinasabi, si Jeffrey Pasag, laging perfect Perfect ba yung pilay ka? Perfect ba yung may cerebral palsy ka?
Sabihin nyo, Vice, o Jeff, kaya mo naman mag-type kaya mo naman mag-computer. Kaya kong mag-type, pero hindi ko kontrolado ang kamay ko. At minsan, yung aking spacing, yung aking typing, yung aking margining, sira. At minsan, yung spelling ko, mali pa. Kasi hindi ko kontrolado ang aking kamay. Kung hindi ko kontrolado ang paa ko pang naglalakad, lalo na rin ang kamay ko. Yun yung mga bagay na hindi nyo alam. And some people are double standards. Minsan, ginagawa nyo rin yung ayaw nyo. Ayaw nyo magsugal, pero dahil desperado kayo, kagaya sa si Gabo. Si Rudy ayaw ng sugal, pero dahil gusto niya yung pera niya maging triple, nagsugal siya. Natalo. So yun. May mga tao, ayaw inaasar, ayaw ng ganito, pero in a way, ginagawa nyo rin. Minsan, may way na yung technology, may way na yung internet para walang ebidensya. Ngayon ko lang na-discover yun kasi hindi ko naman ginagawa yun. Because I'm completely honest with my post. Kung ano yung makita nyo dyan, pwede nyo screenshot. Kasi kung hindi kayo natatakot talaga, papayag kayo na screenshot yan kung hindi kayo natatakot na pinost yan. Di ba? Some people are double standards. So, salamat na rin kay Father Joel. Rejections are preparations. Rejections are redirections katulad na nangyari sa akin. And it prepared me to be kung ano ako ngayon. So, yun lang po.